Matabang lupa na tataniman ng iyong salita. At turuan niyo po kami, Panginoon, na bigyan ng pang-araw-araw na aplikasyon ang mga natututunan namin. Kayo ang maging tunay na tagapagsalita, Panginoon. Kayo po ang siyang maging tunay na speaker. Lead us unto your greater knowledge, O God. Hold us by the hand. Teach us your wisdom. Protect us from evil men and from evil spirits. May you also protect our loved ones who are not with us right now. May you protect this assembly from lies and falsehood. And may your truth prevail. Lead us, Father. Be the speaker. In the name of Jesus, your Son, our Lord and Savior, we pray. Amen. How to know if you are kind? Mahalaga po na nasusukat natin ating sarili at hindi lang sa ating dating pananaw na kung minsan napakaganda ng pagtingin natin sa ating sarili, hindi naman pala yun makatotohanan, kundi dapat ay nakikilala natin ng lubos ang ating puso. You are kind if you respect people and move accordingly. If you move according to that respect. Dapat ang tao, kung siya'y tunay na mabait, siya'y magalang. Iginagalang niya ang kapwa, ang nararamdaman at ang dangal ng kanyang kapwa, lalo na ng mga kapwang tinutulungan niya, mga kapwang kayang-kaya niya kung kakayanin, mga kapwa na mas mahina kaysa sa kanya. 1 Peter 2:17, show proper respect to everyone. Madaling igalang yung makapangyarihan dahil baka tayo'y may takot. Madaling igalang yung nagbibigay sa atin dahil tayo nakikinabang. Subalit paano natin itinatrato yung mas mahina kaysa sa atin, yung kayang-kaya natin kung gugustuhin natin. Romans 12:16, live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited. Ubod ng linaw na itinuturo po ng Biblia na kailangang iginagalang ang lahat ng tao, lahat ng uri ng tao, kahit pa nga hindi sila kagalang-galang. Iginagalang natin maging ang hindi kagalang-galang dahil tayo ay magalang. At kung tayo po ay magalang, hindi binibigyan ng korte o hugis ng kaharap natin ang ating pagkilos. Our behavior is not dictated by the behavior of others. So we are respectful, not because people are respectable, but because we are respectful. At hindi dapat yun naiiba kahit sino ang kaharap. At huwag daw magmamataas at tayo maging handang makihalubilo sa anumang uri ng tao, siya man ay mababa sa pagtingin ng lipunan. You are kind if you commiserate with others in their sufferings. Kung tayo nakikiramay sa pagdurusa ng iba, ay mabuti ang ating loob. Hindi yung iba na natutuwa pa pag may napapahamak. At ito mga kapatid, isang test kung talagang mabuti ang ating puso, tinatablan tayo ng salita ng Diyos. Kahit yung taong inis na inis kayo, kahit yung taong galit kayo, kahit yung taong maraming masamang ginawa sa inyo, pag siya'y napapahamak, nasasaktan din kayo kahit malang bahagya. Yun ay isang magandang pagsukat kung tayo'y mabuting tao. Pero kung tuwang-tuwa ka at may napapahamak dahil galit ka sa Kanya, nasaan ang pag-ibig ni Kristo? Sabi, kung kayo ay magiging mga anak ng Diyos, dapat ay mahigitan ninyo ang mga hindi nananampalataya. At yung mga hindi mananampalataya, mabait sa kanila at masama sa kanila. Pero dahil ikaw ay anak ng Diyos, nakukuha mong maging mabuti kaysa sa hindi mabuti sa iyo. Kahit sa ganung mga tao. At ito po magandang test. Kung meron tayong lihim na ligaya, pagka ang mga tao ay nagdurusa, nabibigo, napapahamak, meron tayong dapat na ayusin sa ating sarili, sapagkat ang tinatahanan ng Espiritu ng Diyos ay nalulungkot din kung napapahamak maski ang ating mga kaaway o ang umaaway sa atin. At sa pakikiramay po, there are different levels. It can be intellectual, it can be emotional, but very importantly, it must be physical, that you really get involved with the troubles of other people. Hindi lang yung, sige, ipagpe-pray kita, pero ginagawa po natin kung ano yung practical na pwedeng gawin, hindi na kailangan ipanalangin pa, dahil pwede na natin gawin. Nangangailangan halimbawa ng tulong ating kapwa, huwag na ipagpe-pray kita kung may maitutulong tayo. Maaaring hindi buong-buo nating maibigay ang pangangailangan nila, pero yung makatulong man lang tayo ng ilang bahagi doon, pag marami nagtulong-tulong, mabubuo rin yun. Yan po ang napakadaling pagtaguan ng mga Kristiyano, yung sabihin, ipagpe-pray kita. Kasi iniisip nila, pag nasabi na nila yon, ligtas na sila sa pang ibang pananagutan sa buhay. Pero ang tunay na kabutihan ay pakikiramay sa physical na paraan. To be there, to be a warm body, and to be actively involved in somebody else's deliverance or solution. Hebrews 13:3, remember those in prison as if you were their fellow prisoners, and those who are mistreated as if you yourselves were suffering. Ito ang hinahanap sa atin ng Biblia na uri ng pakikiramay sa ating kapwa.
na bagamat hindi ka nabilanggo ay aariin mong isa ka ring nakaranas mabilanggo at doon na magiging pagtingin mo sa mga nakakulong. Na kung ikaw ay hindi man nakakaranas na maiwanan ng asawa o kaya ay mapagtaksilan o kaya ay masunugan ng bahay o malubog sa bahaang bahay, ay halos ganon ng iyong nadarama at dinarama kung ang kapwa mo ay naralagay sa ganong kalagayan. Ang nagiging pagtulong tuloy, lubos. Marami pong uri ng pagtulong. Merong isang bagyo, nagpadala tayo ng konting damit, masaya na tayo. Nagpadala ka nagbigay ka sa mga tao ng tigi-tigisang bag na may bigas, may pagkain. Masaya ka na, nakatulong ka na. Isang kainan lang yun eh. Mamaya sa susunod na oras ng pagkain, wala na naman silang kakainin. Kung minsan po ay nagiging cosmetic, no? Yung nararamdaman ng tao na siya'y nakatulong na. Sapagkat akala natin, minsan lang tayo nag-abot, pwede na. Na mayroon tayong mga nangangailangang mga kapatiran, mga kamag-anak, mga kaibigan, na minsan mong binigyan, naman nakapagbigay na ako, pass ka na sa ibang susunod. Pero ang need ng tao tuloy-tuloy, sunod-sunod. Kung ang tao ay nangangailangan ng gamot, naibili mo ng gamot ng isang inuman, pero sa susunod, anong iinumin niya? Ang tunay po na may makagandahang loob, lubos ang pagdamay. Hindi na siya naglilibang-libangan at nag-aaliw-aliwan na nakatulong siya ng konti, pinalalaki na niya para huwag na siya mag-guilty pa sa kanyang paglimot sa darating na mga araw. Kaya alalahanin ng tao na para bang yun mismo ang ating nararanasan. Yun ang nais ng Diyos na makita sa kanyang mga anak. Ang tunay na mabuting tao naman ay nakikigalak, hindi lang nakikiramay. Kung dapat namang makigalak, makigalak. Nagtagumpay siya, naging honor graduate ang kanyang anak, makigalak. Hindi yung babaliwalain natin yung mga accomplishments ng ating kapwa. Ito po isang uri ng katigasan ng puso. Na merong naging magandang bahay ang iyong kapitbahay o kamag-anak, hindi mo man lang dalawin na sabihin, wow, ang ganda, parang ini-ignore mo lang. At kumisan maging sa mga Christian, may mga ganyan, nagkakainggitan. Nagpatayo ng church, yung isang kongregasyon, yung kabilang kongregasyon, hindi pa nakakapagpatayo, ini-ignore. Binabaliwala. At sasabihin pa, materialistic kasi sila. Wala silang alam kundi magpatayo ng building. Ang yabang-yabang kasi nila. Nilalait pa nila yung na-accomplish ng kanilang kapatid. At kung minsan pupunta ka sa church, ang ganda-ganda. Worldly naman ang mga tao dito, kaya maganda eh. Yung bang, inggit ka kasi, no? At yan ay dapat tayo natutuwa, mga kapatiran natin, ibang churches, may magagandang churches. Salamat! Maganda, mabuti. Hindi yung hahanap ka ng kapintasan para lang libangin mo yung sarili dahil iinggit ka pala. So, ang tunay na kagandahang loob, hindi lang nakikiramay sa kalungkutan, nakikigalak din sa kasiyahan ng kanyang kapwa, lalo't kapatid sa Panginoon. Romans 12:15, rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn. Kailangan tayo nakikipagsaya sa mga naghasaya, tayo na may nakikipagluksa sa mga nagluluksa. Do not trivialize people's achievements. Napagod na pagod yung kumare mo, kakukwento kung gaano kagaling sa eskwela yung kanyang anak, pinipilit mo na ang pag-usapan ay recipe, iba ka ng iba kasi yung anak mo, hindi honor student. Kailangan, ina-appreciate mo yun kasi kagandahang loob ng Diyos yun na nadarama nila at siguradong sa'yo naman ay may ibang kagandahang loob ang Diyos, ibang uri, ibang hugis na maaaring hindi mo lang nakikita agad. Do not trivialize people's sorrow. Ito po ang isa sa mga pinaka-careless na ginagawa ng tao. Yung may lungkot na lungkot, sasabihin mo, I know how you feel. You don't know. Don't presume. And never tell people, oo, naranasan ko na yan, lilipas din yan. Parang binabaliwala mo yung kanyang kalungkutan. Kabiyuda-biyuda lang niya, kamamatay-matay lang nung asawa, iiyak-iyak mo. Makakalimutan mo rin yan. Ako nga, nakalimutan ka na rin. Nabiyuda na nga rin ako maraming beses. Parang binabaliwala mo yung nararanasan niya at the moment. You know what is reality, brothers and sisters? Reality is what everyone experiences. That is reality. Kung natatakot ang isang tao sa ipis, at ikaw naman kayang-kaya mong pagdudurugin ng sakong mo yung ipis, huwag mo sabihin, huwag kang matakot, ipis lang yan. Natatakot siya, yan ang realidad niya. Huwag mong i-impose sa kanya yung realidad mo. May mga tao na hihirapan ng loob pag umuupo sa likod ng kotse na dalawa lang ang pinto at wala siyang pinto kasi claustrophobic siya. So, huwag kang maarte, umupo ka dyan. Siya nahihirapan ng loob niya. A person's reality is her reality. At dapat natin iginagalang yun. Huwag kang matakot, baliwala yan. Yung nalulula siya sa aeroplano, pumikit ka, baliwala yan, ate-ate mo naman. Kasi pasalamat ka sa Diyos, hindi ka nalulula. Pero kung siya nalulula, realidad niya yon. And kindness, brothers and sisters, is not to trivialize people's worries. Huwag niyong mamaliitin ang minamalaki ng inyong kapwa. Kung minsan sa mag-asawa, ganyan din yun eh. Yung tuwing anniversary, hindi mo na naalalang batiin, sama-sama na ng loob. Anniversary lang eh, ano ba yan? Ginagano, mahalaga sa kanya eh.
At kung pinapahalagahan mo siya, pahahalagahan mo yung pinapahalagahan niya. Yan ang tunay na kabaitan. And of course, you are kind if you are helpful. Because kindness is not an idea. Kindness is not a noun. It should be a verb. Although technically, noun yan sa dictionary. Pero dapat yan, action. 1 Timothy 6:18, be generous and willing to share. So to share, and also to share in people's burdens and sufferings. You are kind, brother and sister, if you give to people. If you give more than you take from people, if you give as you take from people. Yan ang tunay na kabaitan. Hindi one-way street. Tayo ay nagbibigay, at tuwing kaya natin, hinihigatan natin ang pagbibigay kaysa sa paghingi. Hinihigatan natin ang paglalabas kaysa pagkuha. Yan ang tunay na kabaitan. Hindi na mabubuti ka lang doon sa makapangyarihan, sa mayaman, kasi may mapapala ka sa kanya. Ang tunay na kagandahang loob ay yung ginagawa mo sa taong hindi makagaganti. Hindi makapagbabayad, hindi makapagsusukli man lang ng iyong kabutihan. Luke 14:12-14. Then Jesus said to his host, when you give a luncheon or dinner, do not invite your friends, your brothers or relatives, or your rich neighbors. If you do, they may invite you back, and so you will be repaid. But when you give a banquet, invite the poor, the crippled, the lame, the blind, and you will be blessed. Although they cannot repay you, you will be repaid at the resurrection of the righteous. Mula sa bibig ng Panginoong Jesus, sabi kung kayo ay magbo-blow out, kung kayo ay magbibigay ng magandang piging, magpapakain, huwag niyong imbitahin ang mga kamag-anak niyo, mga mayayaman niyong kaibigan at kapitbahay, kasi iimbitahin din nila kayo, masusuklian kayo. Gusto niyo maging mabuti? Maghanda kayo at pakainin ninyo ang mga kapuspalad, ang mga may sakit, ang mga kawawa. At di man kayo masuklian, kayo gagantimpalaan pagdating ng araw. Yan ang sinasabi ng Panginoong Jesus. Ngayon siguro, dahil marami naman sa atin, gusto natin talaga mag-party na nandiyan ang mga kaibigan natin at mga kamag-anak, gawin yung dalawa. Meron kayong para sa mga mahihirap, mga hindi nyo kakilala, kahit man lang mga lunch pack, ipamigay nyo sa mga kalsadang maraming mga natutulog na hindi kumakain. At kasama nun, nagpa-party rin kayo sa bahay ninyo. Hindi na siguro masama yun para gawin ninyong adjustment. Pero huwag lang para sa sarili, huwag lang para sa mga mahal sa buhay, huwag lang para sa mga karapat-dapat. Kasi ang tunay na diwa ng Kristyanismo ay pagiging mabuti sa hindi karapat-dapat. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay mabuti sa atin, bagamat hindi tayo karapat-dapat. Yan ang pinakamodelo ng kabutihan. Hindi lang pagiging mabuti sa mabuti, kundi pagiging mabuti sa hindi karapat-dapat gawa ng mabuti. Salamat na lang, ganoon ang prinsipyo ng Diyos dahil tayo ang unang nakikinabang sa ganung prinsipyo. Sapagkat hindi tayo karapat-dapat sa kabutihan ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat na imbitahan ng Panginoon na dumulog sa kanyang hapagkainan. Pero tayo iniimbitahan lahat at tayong lahat ay pinakakain. Kaya yan ang marapat nating ulitin sa ating kapwa. Kahit malang simpleng-simple, pamilya kayong kumain sa isang restaurant. Hindi naman siguro masama na umorder ka ng isang putaheng masarap at pagkatapos ibigay mo doon sa waiter na nag-serve sa'yo, maiuwi niya sa kanyang pamilya. E di, nakapagpakain ka na rin ng hindi mo kaano-ano. At yun ang diwa ng Kristyanismo. Pwede kayong magtanong sa waiter, anong paborito ba dito na menu? Ano ba dito sa menu ang paborito mong pagkain? Anong paborito ng pamilya mo dito na maire-recommend mo sa amin? Hindi magre-recommend siya. At bilhin mo, ibalot mo para sa kanya. Ang tuwa na lang niya at ang tuwa sa iyo ng Diyos. Kaya sasabihin mo ng tract na pulyeto, repent, hindi bigay mong ganyan. Accept the Lord Jesus Christ, although that is not bad. Pero anong talab nun kung hindi mo naman ginagawa ng mabuti yung kapwa mo? Kung binigay mo yung isang balutan ng masarap na pansit at kasabay pa yon, baka basahin. Baka maniwala na meron kang pagmamalasakit sa kanya. Kaya kailangan action, hindi salita. Action. You are kind if you share good things with people outside of your love circle. At yan ang sinasabi ng Panginoong Jesus. Proverbs 25:21. If your enemy is hungry, give him food to eat. If he is thirsty, give him water to drink. Nakikita niyo po na lagi ang hinahanap sa atin ng Panginoong Jesus, mahigitan natin ang ginagawa ng karaniwang tao. Yung magawa natin yung kabaligtaran. Yung higit lalong mainam at kaibig-ibig. At makikita niyo kung ang lahat ng tao sa mundo ay Kristiyano, ang tahimik ng buhay. Doon niyo malalaman kung maganda ang isang policy. Ang tanong mo, kung lahat ito ang gagawin, maganda ba? Kaya yung mga may pila, yung isa ay kamag-anak ko, ayaw pumila, gusto niya mauna, ang tanong mo, kung ang lahat ay yan ang gagawin, maganda ba?
para sa lahat. Pagka mayroong isang ayaw magbayad ng buwis, sabihin, hayaan mo na lang yung mayayaman na magbayad, huwag na ako. Ang tanong, kung lahat ay tutulad sa iyo, mabuti ba yan para sa ating lahat? Yun po ang pamantayan ng mabuti. Kasi mayroong mabuti para lang sa iyo pero hindi mabuti para sa lahat. Kaya ang itatanong mo, kung ginawa ng lahat ang ganyan, mabubuti ba tayo? At ganoon ang tinuturo ni Jesus. Kung lahat gagawin ng turo ni Jesus, tatahimik ang mundo. You are kind if you bless others with conscious commissions and conscious omissions. Yung iniisip mo, buo sa yung loob, alam na alam mo, ginagawa mo ang isang bagay dahil mabuti para sa Kanya. O kaya kapatid, alam na alam mo, pinitigil mo ang sarili mong gawin ang isang bagay dahil hindi makakabuti sa iyong kapwa pag ginawa mo yon. At ito ay kabutihan. Kabutihan na hindi aksidente, hindi tsamba-tsamba, talagang sinasadya. So nagpapasya ka, ano ba ang gagawin ko para makabuti sa aking kapwa? Ano ba ang hindi ko gagawin para mapabuti sa aking kapwa? Katulad kung nakikita niyo sa mga kapitbahayan, 99% sa Metro Manila, siksikan ng mga bahay. Bihira naman yung may mga lote, malalayo ang bahay mo sa iyong kapwa. Magpapatugtog ka ng pagkalakas-lakas sa radyo. No, ano mangyayari? Narindi na yung kapitbahay mo. Magpa-party kayo dahil debut ng anak mo. Hanggang alas 2 ng umaga, nagkakantahan kayo mga sintonado ninyong mga karaoke. Parusa sa inyong kapwa. So ang tanong, itong ginagawa ko ba'y mabuti sa aking kapwa? Ang dami-dami na may OFW tatay, nagpadala ng radyo, nagpadala ng sound system para malaman ng lahat, kalakas-lakas magpatugtog. May mga batang nagigising, may mga may sakit na hindi na makatulog, nabubulahaw, may mga papasok sa opisina o sa pabrika na hindi na makatulog dahil ang ingay-ingay ng kapitbahay. Mabuti ba yun? Yan ay dapat natin pinag-iisip-isip. Isa sa mga bisyo ng ating lahi na hindi nakakatuwa, ang iingay. Pupunta ka sa isang tahimik na bundok sa paanan ng makiling para maligo sa batis, ang nadidinig mo mga radyong kelalakas. Hindi mo na marinig ang huni ng mga ibon o kaya ang mga tunog ng batis dahil ang ingay-ingay ng mga sound system ng mga nagpupunta dyan. Mabuti ba yan sa ating kapwa o hindi? So what do we commit and what do we omit? That is important when it comes to treating others as you would like to be treated. Kaya sabi sa Luke 6:31, do to others as you would have them do to you. Kung ano ang nais mong gawin ng iyong kapwa sa iyo, yun lang ang gawin mo sa kanya. Romans 14:13, make up your mind not to put any stumbling block or obstacle in your brother's way. Nakikita niyo po, conscious ito. Magpasya ka, pakaisip-isipin mo, tiyakin mo na ikaw ay nagpapasya na hindi mo haharangan ng iyong kapwa. Na hindi mo siya bibigyan ng ikatitisod, hindi mo bibigyan ng balakid ang mga gusto niya at mga hangarin niya sa buhay. Mahalaga yung ginagawa natin yung ganyan. Ito ang napakasimpleng mga bagay, mga kapatid. Pero ito ang hinahanap ng mga tao sa mga nagsasabing Kristiyano sila. At kadalasan, walang kapangyarihan ng ating pag-share sa kanila ng mga salita ng Diyos dahil hindi naman tayo kakitaan ng ganito mga simpleng bagay na dapat sana ay bunga ng tunay na tinatablan ng salita ng Diyos. You are kind if you find joy in sharing and giving despite personal sacrifice. Nagsasakripisyo kayo. Tiniis nyo hindi bilhin ang gusto nyong bilhin dahil kailangan ng kapatid nyo yung pera. Tiniis ninyo na hindi gawin ang nais nyong gawin dahil may nangangailangan ng inyong panahon, ng inyong oras. Bagamat hindi kayo sobrang masaya na hindi nyo nagawa ang gusto nyo, pero may bahagi na inyong puso na nagagalak dahil nagawa nyo ang mabuti. At yan, kung nararamdaman natin mga kapatid, isang magandang senyales na mabuti ang ating puso. Alam niyo po, hindi lahat ng nakay Kristo ay mabuti na yung puso niya. Kailangan niya laging inaayos, araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon, so that we are changed from glory to glory. Huwag tayong makontento sa antas, sa taas ng ating espiritualidad sa anumang panahon. Dapat lagi yan umaasenso because room for improvement is the biggest room in the world. At ang tunay na anak ng Diyos hindi nabobonsai sa isang maliit na platito. Kailangan siya nag-uugat, namumunga, lumalaki, namumulaklak, humahalimuyak, at nagkakaroon ng napakarami niya mga dahon. Ganun ang buhay espiritual na napapansin at pinaniniwalaan ng iba. Acts 20:35. In everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak. Remembering the words, the Lord Jesus Himself said, it is more blessed to give than to receive. Kung mabuti ang ating puso,
may kagalakan tayong nadarama, ting tayo ay nagbibigay. Pagamat may saya ka kung ikay tumatanggap, pero mas malalim ang saya kung ikay nagbibigay. Ba't natin ito pinag-uusapan? Because we're doing self-examination. Kailangan naman malaman natin kung saan tayo nakatindig, saan tayo nakatayo, anong grade natin sa ating espiritualidad. 2 Corinthians 8, 1-3. And now, brothers, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. Out of the most severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. For I testify that they gave as much as they were able and even beyond their ability. Sino po ang pinupuri dito? Yung Macedonian church. Na bagamat napakaraming mga hikahos na miyembro at yung church ay hindi mo matatawag na isang mayaman na church, pero sa pagbibigay sa ibang churches, sa pangangailangan ng ibang kapatiran sa ibang lugar, ay hindi sila napadadaig kanino man. At kahit na sa kanilang kasalatan, sila po ay nakukuha nila na magbigay pa sa pangangailangan ng iba. At hanggang ngayon, pinag-uusapan natin yung mga Macedonians na ito. Na isang patunay na nagkaroon ng pagbabago ang kanilang kalooban, na bagamat sila may pangangailangan, di nila tinatalikuran ng pananagutan na maging matulungin sa kapwa. Alam niyo po yung kasalatan, hindi yan excuse para hindi ka tumulong. Kung minsan nga, baka kaya ka nananatiling salat, mahirap, kapos, kasi makunat ka. Kasi ayaw mo magbigay. Siyempre, hindi ka nagtatanim, paano ka aani? Napakasimple naman ng mechanics niyan eh. Kung ano itinanim, inaani. Eh, hindi ka nagtanim, ano ka anihin mo sa buhay? Kaya pag itinuturo ito, katulad ng mga taong si Pablo, alam na alam niya yung magiging bunga kung bukas ang ating kapalad at tayo mapagbigay sa ating kapwa kahit tayo ay hindi mayaman. Kahit pa nga tayo ay may mga kagipitan. Hindi yan excuse. Nobody is excused from being good, from being kind, and being supportive of the work of the Lord. Dahil sana nagbibigay ka sa tanas, lugi ka. Nagbibigay ka kung kanino lang. Pero kung nagbibigay ka sa Panginoon, sa kanyang mga anak, na inaari ng Diyos, na kung ano man ang ginawa sa kanyang mga anak, ginawa sa kanya, paano ka malulugi? It's a very simple secret of prosperity to always be giving. You are kind if you do not exploit, nor take advantage of people's weaknesses. Ang mga tao po, dumarating ang panahon na sila'y mahina, kayang-kaya nating maniobrahin. Kung minsan may iba silang tinutuunan ng pansin, hindi napapansin ang ginagawa natin, pwede nating dayain, pwede nating kupitan, pwede nating nakawan. Pwede natin silang gamitin nang wala silang kamalay-malay. Pwede natin silang utuin. Pwede natin silang bigyan ng mga kung ano-anong mga pambulag para natin sila mapakinabangan. Pero ang anak ng Diyos, oras na nakita niya yung moment of weakness, hindi niya yan sinasamantala. Katulad sa Biblia, yung mga tao nakita nila ang kanilang magulang na hubad, di ba't naparusahan? Kasi pinagsamantalahan nila yung pagiging tulog ng tao, lasing pa nga, hindi nila iginalang, tiningnan nila ang pagkakahubad na parusahan. Kasi ang taong tulog, maski pa nga dahil lasing, lalo mong dapat igalang. Yung hindi niya papayagan na gawin mo sa kanya o sa kanyang presensya kung siya'y gising, huwag mo rin gawin kung siya'y tulog. Kailangan iginagalang mo ang iyong kapwa. Yung may cellphone ng iyong kapwa, pinapakialaman mo, tinitingnan mo kung sinong kausap, anong pinag-uusapan, hindi dapat ginagawa. Pero siguro kung asawa kayo at meron kayong konting duda na napagtataksilan kayo, meron kayong konting excuse. Why? Because you are one. Kasi kayo'y isa. Kung siya'y napahamak, damay ka rin. Pero yung kaibigan mo lang, kahit pa nga kasintahan mo, hindi mo dapat ginagawa yan kasi hindi pa kayo mag-asawa. You respect people's privacy. And not being able to defend their secrets is a form of weakness. Hindi mo dapat sinasamantala yun. Yung mga mahihirap na tao na pinipilit mong mapakinabangan sila dahil wala silang magagawa, kakapit sila sa patalim, isang uri ng pagsasamantala. At ganoon din yung pagpapautang na sobrang laki ng tubo, yan ay pagsasamantala sa kahinaan ng kapwa. Deuteronomy 24:14-15. Do not take advantage of a hard man who is poor and needy, whether he is a brother Israelite or an alien living in one of your towns. Pay him his wages each day before sunset, because he is poor and is counting on it. So kung may namamasukan, arawan lalo na ang kanyang sweldo, huwag nang pabukas-bukasin kasi kailangan na niya yun. Kaya nga pinapatulan niya yung arawan na sweldo dahil sa isang kahig, isang tuka. Hindi na alam ng mga kabataan niya isang kahig, isang tuka kasi ang manok na nakikita nila nasa freezer na lang ng mga supermarket.
Pero yung manok, kahit sa lupa, hahanap ng bulate o hahanap ng buto, isang kahig, isang tuka, isang kahig, isang tuka. At maraming ganun tao. Magtatrabaho ngayong araw para kumain ngayong araw na to. Wala silang savings para bukas, ibang trabaho na naman bukas. At sa 10 milyon na OFW, mga kapatid, sinong Pilipino ang walang kamag-anak na namamasukan sa mga banyaga, ibang kultura, ibang batas, ibang relihiyon, ibang lugar? At karamihan dyan, naaabuso sila. Lalong-lalo na tayong may mga kamag-anak na OFW, lalong-lalo hindi tayo dapat maging mata pobre. Kasi yung mga kamag-anak natin, kadalasan abroad, sila yung minamata. So bakit mo gagawin sa kapwa mo yung ayaw mong ginagawa sa tatay mo, sa kamag-anak mo, sa tiyo mo, sa nanay mo, sa ate mo? Kinakawa-kawawa. Yung pinagtatawanan mo yung mga baduy, pinagtatawanan mo yung mga pangit ang mga suot. Ganun din ang ginagawa ng mga nasa abroad sa marami mga Pilipina na domestic helper. No? Ng mga amo nilang Arabo na sinasampal-sampal sila ng planchang mainit. Diba? Kung ikaw lalo na may tatay na OFW, dapat napaka-polite mo sa mga chauffeur ng taxi, sa mga driver ng kung sino-sino, dahil baka driver yung tatay mo abroad. No? Lalong hindi ka dapat maging mapagmataas. Higit kanino man ang lahi natin dapat ang mapagpakumbaba, dahil tayo ang nakakaranas ng inaapi eh. Alam mo dapat ang nararamdaman nun, kaya dapat walang Pilipinong mapangapi. Pero naku, marami mga OFW families, kaya yabang. Kahit baba ng kisame ng kanilang bungalow, meron pang chandelier na kakaumpog-umpog tuloy. Yung arte-arte, ang yabang-yabang pag mga nasa eskwelahan, ang mga telepono, ang mga cellphone, ang mga ayos. Samantalang ang tinitiis na hirap ng kanilang mga kamag-anak na nagpapadala ng pera. Kung merong lahi na dapat mababang loob tayong unang-una, dahil alam natin ang ibig sabihin ng kabiguan, alam natin ang ibig sabihin ng kahirapan, ng kasalatan, ng maapi, ng malagay sa panganib ng walang kalaban-laban. Kaya dapat yung kabutihang loob na yun ating unang-unang nakikita. Dahil hindi na kailangan ipaliwanag, naiintindihan natin yan sa ating mga pang-araw-araw na karanasan. Proverbs 22:22, do not exploit the poor because they are poor, and do not crush the needy in court. Wala nang ang laban, kakawawain mo pa. Lalo ang mga yan, hindi nila alam ang buhay, hindi dapat pinagsasamantalahan ang kanilang innocence. Lalo na ang mga may sakit. Na kung minsan, yung may mga kapansanan, lagi na may mga pinagtatawanan sa mga programa sa TV, ginagawang comedy, ang kanilang mga paghihirap ng loob at hirap ng katawan. Hindi tayo dapat nakikitawa sa ganong mga kabaliwan. Kung nanonood kayo ng TV, nakita nyo yung pinagtatawanan yung ngongo, pinagtatawanan yung paralitiko, pinagtatawanan yung bulag. Hindi ka dapat kasama sa natatawa doon. Kung ikaw ay nananalig sa kabutihan ng Diyos. Ang ginawa ni Jesus sa mga ini, tinulungan. Hindi sila pinagtawanan, hindi sila ginawang object of derision or object of comedy. Kaya kailangan yung puso na tetes. Doon mga kapatid nagkakatalo ang tunay na Kristiyano o hindi. Hindi sa laki ng Biblia, hindi sa galing mo makipagtalo, hindi sa pang-araw-araw mong kilos sa buhay. People may not read the Bible, but they read your actions, and your actions speak louder than words. You know that you are kind if behind your back, people say that you are and call you kind. Yun ang pinakamagandang test. Kung sa inyong absence, pinupuri kayo ng tao, tinatawag kayong mabait, mabuti, mabuti nga kayo. Dahil tao naman ang makakaalam niyan. Kasi kung minsan, meron tayong ilusyon tungkol sa ating sarili, akala natin tayo mabait. Paano kayo pinag-uusapan ng mga sarili niyong anak kung sila-sila lang ang nag-uusap? Paano tayo pinag-uusapan ng mga sarili nating kapatid pag sila-sila lang ang nagkakaumpok-umpok? Paano tayo pinag-uusapan ng mga kaopisina, kaeskwela, halimbawa, mga kaibigan? Kadalasan, yun ang totoo tungkol sa atin. Proverbs 27 verse 2, let another praise you and not your own mouth, someone else and not your own lips. At yan ay isang magandang patotoo kung tayo nga ay mabuti. So maging mabuti. Yung pagiging mabuti, mga kapatid, I like to make a very personal definition. Yung kabutihan, nasa loob yon. Nasa isip, nasa puso, nasa philosophy ng tao. So maging mabuti, pero higit doon, maging mabait. In my very personal application is bait is action. Buti is a state of your mind. It is a state of your soul. But bait is what you do with your buti. Kaya maging mabuti at pagkatapos maging mabait. Maraming mabuti ay hindi naman mabait. Pero meron din mga mabait na hindi naman talaga mabuti. No? Pero mabait yung ipinapakita nila, kabaitan.
Dapat tayo, loob at labas pareho. Mabuti ka na, mabait ka pa. The Bible calls us to kindness. More than to yung mga kung ano-anong concept natin ng holiness. Kasi pag sabing be holy, doon nga tumataas ang iyong pakiramdam tungkol sa iyong sarili, nilalait mo ang iyong kapwa. Yung issue ng holiness na yan, kadalasan, yan ang naghihiwalay sa atin sa maraming tao. Pero ang gusto nyo na tayo mapag-isa kasama ng mga mananampalataya, bigyan ng halaga yung kabutihan. The Bible calls us to kindness and to be kind. Ephesians 4:32, be kind and compassionate to one another. Panapanahon lang ang pangangailangan natin ng kabutihan at kabaitan ng kapwa. Pag dumating ang panahon na kayong nangangailangan ng charity, tiyakin ninyo na kayo makakatanggap dahil nagtanim naman kayo nito. 1 Thessalonians 5:15, make sure that nobody pays back wrong for wrong, but always try to be kind to each other and to everyone else. Huwag suklian ng sama ang kasamaan at sikapin na kabutihan ng isukli kanino man. Hebrews 6:10, God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. Makatarungan daw ang Diyos at di niya lilimutin ang kabutihang ginagawa natin sa Kanya. At tatanungin ninyo, paano natin nagagawa ng mabuti ang Diyos? Sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa ating kapwa. So test yourself for kindness. And therefore, test your Christianity. The test of the pudding is in the eating. Ang tunay na pagsubok at pagsukat sa pagiging Kristiyano ay sa pinaggagawa natin araw-araw sa mga maliliit na bagay. At kung tayo magkakamali man, mabuting magkamali doon sa panig ng sobra kang naging mabait kesa kulang ang iyong naging kabaitan. If you're going to commit a mistake, brother and sister, err on the side of kindness rather than err on the side of unkindness. Being kind is actually planting. So, you don't have to be holy and righteous to be kind. You only have to be wise. Because it is a kind of planting, and the Bible tells us that what you plant, you harvest. But, being kind is also a matter of gratitude. Because it is our best way to repay God. Nasusuklian lang natin ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng buting ginagawa natin sa ating kapwa dahil hindi kailangan ng Diyos ang ating kabutihan. Hindi niya kailangan ng ating tulong. Pero paano natin siya matutulungan? Sa pagtulong sa kapwa. Hindi kailangan ng Diyos na bigyan natin siya. So paano natin siya mabibigyan? Sa pagbibigay sa ating kapwa. At lalong-lalo namang hindi kailangan ng Diyos sa ating patawad. Pero nagagawa natin yan kung pinapatawad natin ang ating kapwa. Inaari ng Diyos na siya rin ang ginagawa natin ng mabuti. So to be kind to others is not only to be kind to others, it is also to be kind to yourself. Because whatever you do, it will go back to you. God is kind to us. There is no reason why we cannot be kind to others. So be like God, be godlike, be godly. And it only means be kind. Napakabuti, napakabait ng Diyos. Kindness is a sure debt payment. Pambayad sa utang natin sa Diyos, and it's also a sure investment. Because God is just. He always punishes evil and rewards good. Nagpapasalamat kami sa iyo aming Diyos dahil maaari kami magbulay-bulay at pag-isip-isipan ng mga parang kung minsan ay hindi na namin nabibigyan ng pansin dahil hindi naman urgent. Pero napakahalaga ang kalagayan ng aming puso, ang aming kindness. Una, Lord, salamat po. Salamat sa pagbibigay niyo ng mga taong mabuti sa amin. Salamat, O Diyos, dahil pwede kaming magkaroon ng self-examination. Maaari namin suriin ang aming sarili sa liwanag ng iyong salita. Turuan mo kami, Lord, na hindi lang maging mabait at mabuti, kundi payagan din namin ang aming kapwa na maging mabait at mabuti sa amin. Payagan din namin ang aming kapwa na maging mabait at mabuti sa ibang tao. Kung may pinipigil kami ng mga taong malapit sa amin, pinipigil namin maging mabuti sila sa iba. Turuan mo kami, Lord, na huwag maging hadlang sa paggawa ng kabutihan ng aming kapwa. Huwag din kami maging hadlang upang tumanggap ng kabutihan ng iba sa aming paligid. Siyasatin niyo ang aming puso, Panginoon, na maging totoo sa aming pang-araw-araw na buhay ang lahat ng magagandang salitang aming pinag-aaralan na dirinig. Let your truth set all of us free.
to be kind, to be good.